Wala nang mas masahol pa sa isang YouTuber na hahamakin ng lahat para lamang sumikat at kumalat ang buong pangalan niya sa loob ng internet. Si Andrew Luis Lapid, o mas kilala sa pangalan na Buknoy Glamour, ang isang YouTuber na perpektong sumisimbolo bilang isang tao na kayang gawin ng lahat para lamang pag-usapan siya ng mga tao sa loob ng social media. Demanda niya na yung Buknoy Glamour na mabulok yan sa kulungan. Please stop paying Buknoy Glamour so much attention. You're paying his bills. Feeling Bratman ka Buknoy Glamour. Daming satsa, tapos pag sinabihang nagkamali siya ng maraming tao, maglalabas ng apology video, pero yung apology video may ads. Ngunit bakit nga ba deserve ni Buknoy Glamour ang kanyang tuluyang pagbagsak? At ano nga ba ang iilang mga bagay na kanyang ginawa para taniman siya ng galit ng libu-libong mga tao? Ako nga pala si AC, at sa video ito tatalakayin natin ang deserved downfall ng isa sa mga pinaka-nakakainis na content creators sa loob ng social media. Sumikat si Buknoy Glamour dahil sa mga videos na kanyang ginagawa sa kanyang TikTok page, na kung saan naman maraming mga tao ang naaaliw habang nanonood sa mga videos na ito. Buknoy Glamour was never really known sa labas ng TikTok. Sa YouTube naman, he managed to gain around 400,000 subscribers bago mangyari ang insidenteng bumago sa kanyang career. Noong July 2, 2020, Buknoy Glamour uploaded a video sa kanyang YouTube channel titled "Namigay ako ng sirang pizza plus first ever mukbang", na kung saan habang nagsasalita siya at minumotivate niya ang kanyang mga audience, bigla na lamang may dumaan na tricycle sa kanyang harapan. Kaya naisipan ni Buknoy to take this opportunity para bigyan ng aral ang kanyang mga audience, and stated na, pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is wag na wag kayong sumukong mangarap, wag na wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo, kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang-wala kayong mararating tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat ka na! But just when Buknoy thought na mai-inspire ang kanyang mga audience dahil sa kanyang mga sinabi sa video ito, laking kulat niya na kabaliktaran ang nangyari dito, and this audience suddenly turned on him dahil daw sa pagmapaliit niya sa isang tricycle driver. He has to learn to slow down his tongue. Tricycle driver ang tatay namin, pero nakapagtapos lahat kami ng college sa mga universidad. Bigla akong naiyak. Naawa ako sa tricycle driver the way sinabi ni Buknoy yun. Wala pa siyang isip. Tricycle driver ay marangal. Wala silang naapakan na tao. I salute for all tricycle driver. At dahil na nasa kalagitnaan ng pandemya nangyari ang issue na ito, hindi din mapigilan ng iilang mga tao na maglabas ng kanilang sariling reaksyon sa ginawang video ni Buknoy Glamour. Anong masama maging tricycle driver? Kung hindi siya magaling, sana sinagasaan ka na lang yan, di ba? Pero hindi. Kasing haba lang ng kuko mo, ang haba ng oras mo sa pagbabasa, at hindi mo ka maaaral lang tamang asal, di ba? Tinuturo yan. At nang mapansin ni Buknoy na parami na ng parami ang mga tao umaatake sa kanya, he decided to upload a post sa kanyang Twitter account ng kanyang picture with the caption na "One mistake should be forgiven, and the person behind that mistake should be forgotten," showing his audience that he is not taking this issue seriously. Pero makalipas ang isang oras na mapansin niya na paunti-unti nang nababawasan ang kanyang mga followers, he then uploaded another post and stated na, "I'm sorry, I understand why I was wrong and it will never happen again." Matapos ni Buknoy Glamour i-upload ang post na ito, kinabukasan agad na pagpasyahan niya na gumawa din ng apology video patungo sa kanyang mga audience and uploaded a video titled "Sincerely, I Apologize." Gusto ko lamang humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan dahil inaamin ko po na mali ako sa part na hindi ko nilinaw yung sinasabi ko, hindi ko in-emphasize kung ano yung gusto ko sabihin. Ngunit nakakapagtataka talaga na kahit humingi na ng apology si Buknoy Glamour sa kanyang mga audience, parang pinagpipilitan pa rin ito ang kanyang point, na ayon pa sa kanya, Ang katotohanan doon po is wala akong sinasabing mali, na gusto kong malaman nyo na wala akong sinasabing mali na ginugusto ko, and also wala rin akong gustong sabihin na masama about tricycle drivers dahil simulat sa pulpo, lahat ng tricycle driver dito kaibigan ko, kabiruan ko, kagaguhan ko. na kung saan naging dahilan ng pagkagalit ng kanyang mga audience, with comments reading, "When you are not sincere sa pag-apology, talagang iba-iba na lang ang sasabihin mo na hindi na maiintindihan ng mga nakikinig dyan. Hindi po nadadaan sa palusot yan. Pag nag-apologize ka, yung galing sa heart. Hindi yung ganyan. Ang haba ng video. Huwag kang nang mamaliit kung di mo mapanindigan." Na kung
saan naman naglabas din ng sarili nilang mga opinyon ang iilang mga sikat na content creators, stating na Ito ulitin natin na sinabi niya Na mali ako sa part na hindi ko nilinaw yung sinasabi ko, hindi ko in-emphasize kung ano yung gusto ko sabihin. Okay, hindi niya nalinaw, hindi niya na-emphasize. Sige, pagbigyan natin. Okay? Kung hindi mo na-emphasize, sana sa edit pa lang, binago mo na! sa loob lamang ng iilang mga araw, Buknoy Glamour lost around 200,000 subscribers sa kanyang YouTube channel. But Buknoy Glamour didn't really care dahil sa kalagitnaan ng kaguluhang ito, mayroon siyang isang bagay na na-realize. At yun ay hindi lamang pala paggawa ng mga videos sa TikTok ang makapagpapasikat sa kanya dahil mayroon pa palang ibang mga paraan para sumikat, mapansin at pag-usapan ng mga tao sa loob ng social media. At yun ay ang paggawa ng controversy after controversy after controversy. Kaya nung umupa na ang kanyang issue tungkol sa pagmamaliit niya sa isang tricycle driver, Buknoy Glamour decided na magsimula na naman ng panibagong issue para pag-usapan na naman ng mga tao sa loob ng social media. On August 20, 2020, Aura Briguela replied to Buknoy Glamour's tweet stating na sana all nakakalabas ng walang face mask, sana all nasunod sa protocol at sana all walang curfew yung lugar. Yun ay sa kadahilanan na nag-post ito ng isang video na kung saan habang nagaganap pa ang community quarantine noong taong 2020 na pagpasyahan daw ni Buknoy Glamour na lumabag dito at maglakad-lakad sa labas ng kanilang compound. Kaya nagresulta ng pagkagalit din ng iilang mga tao. Para sa post na yan, lalabag siya sa rules. Not a fan or basher pero sobrang mali talaga niya. Naiintindihan namin na tao ka lang. Pero ilang pagkakamali pa ba ang magagawa mo para matuto ka? Tao ka pa ba sa lagay na yan? Nang dahil sa pagpansin ni Aura Briguela sa post ni Buknoy Glamour, biglang nabuhayan ang kanyang loob at ginawa niya talaga ang lahat para mas palakihin pa ang away nila at para pag-usapan na naman ang kanyang pangalan. And as always, matapos niyang bahabain ng issue na ito, gaya na lamang strategy na ginawa niya dati, he will always end everything with an apology. Ayun, kung nakita niyo man yung title, it's about Ate Aura. Gusto ko lamang humingi ng apology sa kanya. Gusto ko lamang sana mag-sorry, Ate Aura, if ever na misunderstood mo yung situation, yung issue. Sana malaman mo kung ano yung totoong side ko muna bago tayo nagpadala sa galit. But instead of taking accountability, Buknoy Glamour decided to blame Aura Briguela for everything that happened dahil ayon ba sa kanya, Isa ka sa mga nagpalaki nung nagpalala or nagpalaki nung issue na yun. Pero I just want to clarify, ate, na wala akong violate na kahit ano. Let's say, hindi ko suot yung face mask. Yes, for the content yun, for the video, for entertainment. Kasi maraming tao na binigyan ako ng second chance and maraming tao na yung gusto yung pagpapasaya ko ulit. Gusto nila ako makita ulit. So parang it's kind of my way na ipakita yun sa video na yun and isa yun sa mga naisip namin. pero kung sa tingin nyo na dito na nagtatapos ang pagpapapansin ni Buknoy sa social media, nagkakamali kayo. Dahil sa sobrang desperado niya para pag-usapan na naman sa loob ng internet, gagawin niya talaga ang lahat ng bagay. Gaya na lamang ng pagpapapansin niya sa loob ng Jollibee and allegedly ang pagsabi daw niya ng N-word habang kumagawa ng TikTok video. At nang ma-call out na naman siya ng mga tao dahil sa ginawa niyang TikTok video, he decided to respond na busy daw siya para mag-google kung ano daw ang kahulugan ng N-word. Hi po sa lahat na nanonood. Gusto ko lang po sana mag-sorry na sa kasalanan ko. Naamin ko po, nagkamali ako, wala akong alam, hindi ako nag-google, tanga ako, bobo ako at that time. Pero sana po maintindihan nyo na nakikisabay lang din po ako sa uso, not knowing na N-word po yung nasabi ko doon. So pasensya po ng maraming pasensya po. And as always, his audience didn't like it one bit, with comments reading, "Just by him saying tanga ako, bobo ako, wala akong alam, you know he's already trying to guilt people into dropping the object. Walang time mag-google pero may time mag-TikTok." At dito lamang nagsisimula ang kanyang long-term downfall. Dahil matapos ang issue na ito, he did try his best para pag-usapan ulit sa social media. Gaya ng pag-release niya ng isang BL series at ang pakikipagkulob niya sa dating jowa ni Aura Briguela. But sadly, unti-unti nang nawawala ang mga tao na sumusuporta sa kanya dahil sa toxicity na kanyang pinapalabas. At nabasa na din ng maraming mga tao ang kanyang strategies tuwing nagkakaroon siya ng issue. At kung saan gagawa siya ng issue, papainisin niya ang mga tao at papalakihin ang gulo. Tapos maglalabas ng isang apology video na walang accountability. But just when everything was about to fall, mayroon pa rin isang wildcard na hindi pinapalabas, si Buknoy Glamour.
Noong April of 2021, Gabo Adeva started a live stream sa kanyang TikTok page. Isang sikat din na TikTok influencer na dating kaibigan ni Buknoy Glamour na kung saan ini-interview niya si Buknoy habang nagpapanggap bilang si Aura Briguela. Pero Aura, bakit po Bakit parang... Bakit ka binitawan ni Meme Vice? Malamang, ako yung gusto ni Ayon, hindi siya. So sinasabi mo, Aura, na mas gusto ka ni Ayon kaysa kay Meme? Oo. Nagalaw ka na ba ni Ayon, Aura? Oo. Ay! Sometimes dressing room number 5. Ay! Sa mismong taping pa sa ABS? Ay! Hindi ka naman na-consensya, Aura. Sa videong ito, makikita natin na halos puro defamatory statements ang mga sinasagot ni Buknoy Glamour sa mga tanong ng kanyang kaibigan. And a lot of people was furious dahil sa kanyang mga paninira. Kailangan ng dalawang batang ito ng professional help habang maaga, baka lalong lumala. Actually, hindi sila kailangan sa showbiz industry. At nang mapansin ng kanilang mga manager na may issue na namang ginawa si Buknoy, pinatawag agad nila ito para maglabas ng sarili nilang public apology patungo sa kanilang mga audience, with their managers stating na kayo kung makukulong kayo, let it be. Baka doon magtanda kayo. Hindi namin kayo pagtatanggol kung talagang may mali kayong ginawa. Pero obviously, may mali kayong ginawa. Kung ano maging legal action sa kampo nila Meme Vice, let it be. at nang matapos na magsalita ang kanilang mga manager, they decided to now apologize to their audience and stated na Marami na po akong beses humingi ng paumanhin sa lahat ng tao. Pero this time, gusto ko humingi ng pasensya sa mga taong naapektuhan. First of all, sa managers ko. And also, kay Aura. Ayoko na lang pahabain pa yung apology na to kasi hindi ko naman gusto na ipilit pa yung sarili ko. Alam ko marami akong nagawang mali. Kay Meme Vice, alam ng mga tao na nakapaligid sa akin noon na simula bata pa lang ako, iniidolo ko na si Vice Ganda. Gusto ko mag-sorry, Meme, sa mga nasabi dun sa live video na hindi naman... Sa mga nasabi mo. Sa mga nasabi ko sa live video na hindi naman intentionally, naakala namin biro pero hindi. Hindi, sandali. Rephrase mo yon. Anong hindi intentionally? Huwag mo na i-sugarcoat. Intention niyo yun eh. Hindi correct term ang hindi intention o hindi intentionally. Intention niya yun. Lumabas sa bibig niyo eh. it is written all over his face. He is sorry because he was apprehended and not because he wants forgiveness. Matapos ang issue na ito, Buknoy Glamour suddenly vanished sa loob ng YouTube at ang YouTube channel niya na mayroong mahigit 200,000 subscribers ay bigla na lamang nawala. Pero ano nga bang nangyari kay Buknoy Glamour at bakit bigla na lamang siyang nawala sa loob ng YouTube? After doing my own research and scouring the internet para malaman ang mga reasons kung bakit nga ba nawala si Buknoy Glamour sa YouTube, sadly wala talaga akong nakitang lumabas na sagot. However, mayroon akong mga theories kung bakit nga ba siya biglang nawala. Una-una dito ay dahil nga sa mga sunod-sunod na mga issue na kanyang ginagawa. Base sa video na ito, napagpasya ng kanilang mga managers na isuspend sila for 1 month. Okay, ulitin ko po sa inyo. Sa kampo po namin sa Star Image, suspended po sila ng 1 month without pay plus 100,000 each as a fine for misconduct na nakasaad po sa kontrata na pinirmahan nila sa management contract. Na kung saan naman baka kalaunan din ay binitawan siya ng organization na umahandle sa kanya dahil sa kanyang mga issue at sa pagkakaroon ng masamang reputasyon. While I'm making this video, Buknoy Glamour is still creating videos sa kanyang TikTok page. Either gumagawa ng mga thirst trap o kaya naman gumagawa ng videos promoting a certain product and even baiting his audience na parang may issue na naman siya para namang panoorin ang kanyang promotion. Dahil malapit na i-launch ang... Makikita din natin na minsan si Buknoy Glamour ay nagiging guest sa iilang mga YouTube channels, gaya ng video mula sa Gen Z Magazine na kung saan naglalaro sila ng Truth or Dare. Hi guys, my name is Buknoy. I'm so surprised! Hindi niyo naman sinabi, international yata tong parap ko. Na kung saan naman makikita natin na marami pa rin mga tao ang nagagalit kay Buknoy Glamour, with comments reading, cringe pa rin si Buknoy until now, disappointed. Sana hindi ganito i-guess nyo next time. Thumbs down malala. At habang marami namang mga tao ang galit pa rin kay Buknoy, Teleradyo Servicio decided to give him a chance. At inimbitahan nila ito para maging guest sa isa nilang episode na kung saan ini-interview nila si Buknoy kung kamusta na nga ba ito
matapos ang ilang mga taon mula sa kanyang mga issue, on which Buknoy Glamour stated na, Nung pumutok po yun, hindi ko lang magets na parang pinalabas ng tao na yun talaga yung minimin kong point na hindi nila kinonstruct agad sa isip nila na pinapahiwatig ko sa kanila na si Kuya, ginawa kong example na hindi sumusuko sa buhay. The interviewer then followed up with another question kung sinadya ba talaga ni Buknoy ang mga issue na nangyari dati o hindi. Kung saan naman sinagot ni Buknoy na, Sinadya nyo. Opo, kasi may friend ako nun na content creator na kakakilala ko lang sa kanya. Parang pinupush niya ako na okay lang yan sis, ganyan-ganyan. The more bashes, the more money, ganyan-ganyan. pero alam naman nating lahat na kahit anong gawin ni Buknoy para baguhin ang kanyang imahe, hindi pa rin magbabago ang pananaw sa kanya ng mga tao. Dahil ang natatanging bagay lamang na nakikita ng mga tao sa kanya ay isang influencer na gagawin ng lahat para lamang magkaroon ng issue at para pag-usapan na naman ng mga tao sa loob ng social media.